time na to guys, nasa Singapore sila, Kalinga Prob, sila Ate Edna. Hindi ako, sila nanonood ako, hindi ako nanonood. Kasi sabi ni Kalinga Prob, ganun ba? Pag nag-reaction video, hindi ko pinapanood. Sabi ko sa kanya. Hindi ko pinapanood talaga. Hindi ako nanonood pag yung mga premiere. Nanonood lang ako, piplay ko lang, pero hindi ko pinapanood. Ganun. Yan, para at least pag ni-reaction video ko, doon ko pala mapapanood. Kaya ngayon ko pala siya mapapanood. So, play natin to. Meron ka ba sa mata? Grabe. Ganda ni Beyonce, ano? Palong-palo. So, congrats sa photoshoot kanina. Ganda ng mga kuha mo dun, Yung mga... Sarap naging boyfriend ni Papa Eds, ano? Napa-appreciate niya yung babae. Ito, ganito yung lalaki dapat. Sa beach. Lalo naman, got, no? Bagay na bagay. Pwede ka pala maging emo, Emo. Ha? Grabe. 2 taon ka na pala agad, no? Sa Kalingap. Hindi. Parang kailan lang. Pero mas may hinintay ako. Alin? 2 taon na lang hinintay sa 2 taon. Yung atin. Ano daw? Teka, Ano daw? Teka lang po, ha? Pasya na po, ha? Diyan. 2 taon ka na pala agad, no? Sa Kalingap. Hindi. Parang kailan lang. Pero mas may hinintay ako. Alin? Pero mas may hinihintay ako, sabi niya. Tapos? 2 taon na lang hinintay sa 2 taon. Yung atin. Dalawang taon? Look ng pattern! Apa nga? Mas may hinintay ako. Alin? 2 taon na lang hinintay sa 2 taon. Yung atin. Na? JJ kinikilig. Nag-on ka na, love? Teka, ulitin natin guys, ha? Ulitin ko lang, ha? Isa pa, ulitin pa natin. Bagay. Pwede ka pala maging Teka, ulitin natin. emo, Emo. Ha? Grabe. 2 taon ka na pala agad, no? Sa Kalingap. Hindi. Parang kailan lang. Pero mas may hinintay ako. Alin? 2 taon na lang hinintay sa 2 taon. Yung atin. Na? Atin na. Sa atin maging... Yung ano? Yung atin. Atin? Atin na. Yung mag 2 years din tayo. Ibibaga kita. Ay. Naawa ako kay JJ, no? Awang-awa ako kay JJ. Totoo lang. Nakakaawa. Nabiktima na naman si JJ ng ng EDSI. Kinilig si JJ. Hindi pa sila 2 years magjowa. Ang sabi niya, yung sa atin, hinihintay nila mag 2 years na silang dalawa. Ibig sabihin, wala pa silang 2 years. Tama po ba? Na hindi pa sila magjowa. Kumbaga, hindi pa sila 2 years. Si Beyonce, 2 years na. Pero sabi ni Beyonce, ang hinihintay na lang niya, yung mag 2 years sila sa atin. Kasi, ang usapan dito yung 2 years. Tapos pinasok ni Beyonce, ako hinihintay ko yung sa atin. Which is, mag 2 years na sila. Parang ganun, di ba? Parang ganun Parang mag 2 years na sila. Di ba, mag 2 years na din sila mag-love team, sabi ni Andy. Oo. Pero hindi natin alam kung love team talaga yun.
Ako guys, sana sa inyo naman po yan kung sila paniniwala. Pero hindi natin sure kung mag-love team ba, magkasama ba, o magjowa. Parang ganun guys Sa inyo na ako sino paniniwalaan nyo. Pero feeling ko kasi parang may ganun. Sila nakakaalam. Hindi ko po kasi alam kung ano yung magto 2 years Pwedeng magkasama sila as love team. Magkasama sila sa kalingap. O maaaring magjowa bells. So maaaring ganon. Sherlyn Joaquin. Oo. December 24, 2 years na sila. Di ba? Sabi ni Ken Silvestre, nag-overthink si Biancy dyan, malala sir. Di ba? Sabi ni Bria, kasama na dun lahat, love team at magjosawa. Kaya tuloy, nababalo kayo lalo. Si Biancy may sabi nung guys Totoo lang guys Ito binabaliw kayo ni Biancy. Tuloy natin. Years lang? Ay, hindi. Siyempre, mas sumama pa dun sana. Sana? Siyempre, di ko man alam kung baka mali yung mabalita ako ng mag-asawa. Ba't negative? Baka malaman kayo. Wala, may matindi to. Pag ang babae ganyan, talagang seryosohan to, guys. Para sa akin, pinapasok ni Biancy na baka mali mo mag-asawa ka. Parang ganon, sinasabi ni Biancy, baka mali mag-asawa ka. Parang alam mo yun, nag-aano talaga siya ng assurance. So, parang seryosohan ng usapan talaga, no? Kasi ang usapan pag nag-asawa, di ba? So, yan, minsan normal naman po yan Parang inaano niya lang si Papa Eds. No, tuloy natin to. Years lang? Ay, hindi. Siyempre, mas sumama pa dun sana. Sana? Siyempre, di ko man alam kung baka mali yung mabalita ako ng mag-asawa. Mahirap kasi talaga maging gwapo, no? Negative. Baka malaman kayo. Kung ano ng issue mo, charot. Kasi may mga issue kasi. Yung mga issue na yan talaga pampagulo yan, Hello, Mina Samson. Hello, how are you? Tuloy natin. Ba't ako? Grabe ka naman sa akin. At sana. Grabe, dami ng pagdududa. Diba? Ang dami yung pagdududa. Mag-aasawa ko. Bakit hindi na lang ikaw? Papa Eds, alam mo, may tanong ako sa'yo. Ang tanong ko ganito. Ba't di mo sinabing kung ba't parang nagtataka kasi ako kasi bakit usapan nyo asawa? Ba't hindi nyo pag-usapan magjowa? Napapaisip ba kayo doon? Di ba? Parang pwede namang usapan nila magjowa Bakit mag-asawa? Ang tanong ko kasi, bakit mag-asawa yung usapan nila? Hindi magjowa. Kasi pwedeng pag-usapan nila magjowa bakit asawa? So mapapaisip ka doon. So maaaring ito guys opinion lang po hindi ko po pinipilit yun Maaaring sila na talaga. Maaaring sila na talaga. Tapos ang usapan na nila mag-asawa. Ginoo, magandang balita. May nangyayari na. Kasi kung hindi pa magjowa yan, dapat pag-usapan nila. Siyempre, kung ako jojowain, ikaw ang jojowain ko. Dapat ganun, di ba? Pero ang usapan nila mag-asawa na. Nasa inyo na yung guys, Baka sabihin, pinipilit ko kayo. Ito guys, sa reactor, ayoko pipilitin. Baka sabihin, Sir Merzano, pinipilit mo kami. Kayong bahala sa inyong mag-decide dyan. Basta kung ano yung nakikita ko at narinig ko, doon ako magbe-base. Pero dito sa video na to guys, magtataka ka, bakit ang usapan mag-asawa hindi jowa? Ibig sabihin sila na. Di ba? Kaya nga usapan, mag-asawa na, hindi na jowa. Tama ba? Ganun na ngayon,
O, pwede. Pwede naman daw sabi. Pwede naman po mag-asawa sa kanilang po daw mag-jowa. Di ba? Tuloy na natin ito, guys. Maganda yung sagot ni Papa Eds, ha? Years lang? Ay, hindi. Siyempre, mas sumama pa dun sana. Sana. Siyempre, di ko man alam kung baka mali mo mabalita ko ng mag-asawa. Ba't negative ka? Baka malaman ko kung ano ng issue mo, charot. Ba't ako? Grabe ka naman sa akin. Ba't sana? Grabe, dami ng pagduduga. Mag-aasawa ko. Bakit hindi na lang ikaw? Diba? Kayo nang bahala, ma'am. Tama naman si Ma'am Isabel, Mariales. Kita naman sa actions nila, di ba? Ma'am Julie, basta ako matagal na sila magjowa, di ba? At sabi nga ni Mariel Mariano, EDC 101, sabi nga ni Kalinga Prab, ligtas ang may alam. Tsaka magtataka ka, sabi ni Kalinga Prab, naku, buti na lang hindi tayo nag-shoot sa labas. Kasi magagalit hindi daw papayag si Papa Eds. Di ba? Tapos yung kilikili pinaamoy, oh. Nag-aamoy ng kilikili. Marami pa, kaya sabi ko nga sa inyo, guys, diba? Tuloy natin. Yun ay kung makapaghintay ka. Hintay. Pwede. 5 taon nga. Nahintay ko na eh. Bilis lang. Saka, magaling ako maghintay. Puro hintay nga ako eh. Simula pa lang sa Kalinga, puro paghihintay na ang ginawa ko. Sablay nga lang yung iba. Oy! Maganda to, ah. Sabi niya rito, yung iba daw sablay. Okay, yung iba, ibig sabihin yung mga past ni Papa is wala yung sablay yon. Pero ito talaga sa EDC, mukhang hindi sablay ito. Ulitin natin, guys, ha. Kasi alam naman natin, di ba, nagkaroon ng mga partner and love team si Papa Eds. Yun, mga sablay yun. Wala yung sablay yun. So, kalimutan nyo na yun. Pero ito talaga hindi to sablay. Tuloy natin. Nahintay ko na eh. Bilis lang. Saka, magaling ako maghintay. Puro hintay nga ako eh. Hoy! Simula pa lang sa Kalinga, puro paghihintay na ang ginawa ko. Sablay nga lang yung iba. Aray mo. Sana kung maghintay ako, nasaan ako. Ba't ko pa baga sasabihin yun kung wala? Maganda sinabi ni Beyonce doon, ha? Ba't ko sasabihin yun kung wala? Grabe, ano? Ngayon nga, sobrang busy mo. Medyo wala ka ng time sa akin. Kita mo yan? Tignan nyo, guys, ha? Ito, isang punto rin to. Bakit ganun magsalita si Edu? Nga, busy ka eh. Wala ka ng time sa akin. Ba't sino ba si Papa Ed sa buhay ni Beyonce? Di ba, maiisip nyo ba yon? Sabi nyo, yun nga, busy ka eh. Wala ka ng time sa akin eh. Hello, if naman may shoutout. Tignan nyo, guys, tignan nyo. Kung maghintay ako, nasaan ako. Alam mo, Geraldine, isa Aquino shoutout. Ba't ko pa baga sasabihin yun kung wala? Ngayon nga, sobrang busy mo. Medyo wala ka ng time sa akin. Di ba? Medyo nawawalan ka ng time sa akin. Sino ba si Papa Eds? Di ba? Kung magkaibigan lang, sino ka? Friend lang naman tayo. Ba't sabihin mo wala kang time sa akin? Kayo nang bahala mag-isip. Di ba? Hindi ko pinipilit yung guys, ha?
Hindi ko pinipilit. Isipin mo, ikaw lalaki. Wala naman talaga, hindi naman kayo magjowa. Wala naman kayo relasyon. Ba't mo sasabihin sa babae yan? Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Sino ka ba? Ano ba? Ano? Shota kita? Diba? Close tayo. Pero para sabihin mo yon, alam na. Ulitin natin ha. Tingnan niya. Yun nga, sobrang busy mo. Medyo wala ka ng time sa akin. Yan o. Busy ka rin naman ah. Yan ba? Bala na kayo dyan ha. Ako ha, sabi pinipilit ko kayo. Ayoko na namimilit ha. Pero sabi nga nila, no? May yung ligtas ang may alam. Ulitin natin. Hindi naman. Sabi ko baga sa'yo, pag ikaw tungkol sa'yo, nasisira ang oras ko. Ganda, isa pa. Yun nga, sobrang busy mo. Medyo wala ka ng time sa akin. Busy ka rin naman ah. Hindi naman. Sabi ko baga sa'yo, pag ikaw tungkol sa'yo, nasisira ang oras ko. Nasisira ang Di ba? schedule ko. Di ba? Biriin mo. Dahil kay Beyonce nasisira ang schedule ni Papa Eds. Ang tanong ko sa inyo, sino ba si Beyonce para masira ang schedule ni Papa Eds? Hindi niyo ba naisip yon? Sino ba si Beyonce para masira yung schedule ni Papa? Ano yan, di ba? Huwag mo sabihin, friend lang yan. Di ba? Sino si Beyonce? Kunwari, wala naman talaga sila. Sino si Beyonce para masira yung schedule ni Papa Eds? Ibig sabihin ni Papa Eds, yung schedule niya, ilbis na ilalaan niya sa ibang bagay na pupunta kay Beyonce. Ganun, nakagets nyo ba? Di ba? Lupit ah. O tama na, tigilan natin to. Mag-relax na kayo sa bahay, okay na yan. Nanalo na. Oo, tama naman si Ma'am Isabel Meriales. Okay lang kung ayaw pa umamin. Pero marami pang tayong aabang. Oo, kasi alam niyo totoo lang guys ha. Kapag nagkaaminan yan, naniniwala ako, yung iba magkakasawaan eh. Para sa akin, tignan niyo ibang mga love team diyan kahit sa ABS-CBN, hindi naman nila inaamin eh. Sa mga palabas, hindi naman nila inaamin. Pero off-cam, makikita mo may relasyon na pala sila. Pero hindi nila pinapakita sa mga tao. Actually sa Kalingap nga lang pag nagkaroon ng love team diyan, o kaya naging sila masyadong open eh. Pero sa artista totoo lang guys, kapag meron silang palabas sa TV, hindi naman sila umaamin eh. Magugulat ka na lang, mababalitaan mo may mga paparazzi na si ganito yung magka-love team, magkasama, kumakain sa labas. So sila very private. Ito lang minsan sa mga viewers kasi minsan, masyadong kailangan nila pag napanood nila sa vlog, sa off-cam dapat mapanood nila. Pero sa artista hindi ganon. Dapat nga hindi talaga sila napapasukan ng ng ibang tao eh. Even sponsor, even ng mga viewers hindi alam yung private life nila eh. Totoo lang guys kasi para hindi ma-spoil yung pinapanood, yung pinapalabas nila. Ngayon, pag nagkaaminan sila dyan, medyo, sa akin, ako payag ako doon sinabi ni Ma'am, yung nag-comment, na mas maganda walang umamin muna. Kasi syempre, kailangan naman nila yan eh. So, sa akin, wag muna sila umamin, no? At para merong aabangan tayo. Pero sabi ko nga, kayo naman po matatalino. Nasa inyo po kung sino paniniwalaan nyo. Makikita nyo naman paano sila magsalita, paano sila gumalaw, paano sila, di ba? Ano nyo yun? Kaya nga yung mga artista, hindi naman nagsasabi kung sila na eh. Napaka-private lang eh. Sa mga vlogger lang talaga masyadong open eh. Pero kung totoo hindi talaga dapat masyadong open. Lalo sa mga sponsor and sa lahat ng mga viewers. Like si Coco Martin, tama yun, sinag-comment nun. Si Coco Martin, tsaka si Julia Montes, matagal na sila. Pero, dahil merong kapartner si Coco Martin, hindi naman nila sinasabi sa madla na meron na siyang kapartner, si Julia Montes. Iba lang talaga ako tatanungin ko, totoosin ako, hindi ko sila pa
i-expose masyado. Lalo private life ha, hindi masyado talaga. Na ultimo fans, nakakausap sila. Totoo lang guys, sa artista hindi masyadong ganon. Makakausap mo yung mga artista through the manager lang. Manager lang makakausap mo, pero sila kakausapin mo direkta, hindi. Ganon yung artista, syempre. Vlogger sila eh. Pero kung tutuusin, dapat ganon. Masyadong private. Para yung mga palabas nila, yung mga serye nila, aabangan ng tao yun. Kapag nalaman nila, oy sila na, tas na, ang daming mga nalilink, may mga picture, may mga video, ganon. Masyado sila na-expose talaga. Kaya dapat talaga, dapat ganito, low-key lang. Tama yun, low-key lang sila. So, nag-guess nyo ako guys ha, kasi ako content creator ako. Hindi naman ako, viewers lang. Siyempre, kung gusto mo tumagal yung content mo, tumagal tong love team ng EDC, huwag mo masyadong talaga. Huwag mo masyadong yung privacy. Huwag mong papasukin masyado yung privacy nila. And for me, kung hindi mo sila aamin, okay lang, di ba? At least may aabangan tayo. Tsaka nakakakilig kasi pag, totoo lang guys, kapag tignan nyo mga umaamin, wala na. Hindi na sikat. Promise guys, tatagal ko sa reaction video sa mga love team. So buka mo umamin na yan, wala na. Wala ka nang aabangan. Oo, tama Andy. Ibang on-cam, iba yung off-cam. Off-cam privacy na nila. Oo, dapat ganun. Di ba mo Isabel Mariales na? Tuloy na natin. Kung baga sasabihin yun kung wala. Oo, dito na lang, kayo nang bahala maghumusga. Yung usapan lang nila matindi na eh. Yun na, sobrang busy mo. Medyo wala ka ng time sa akin. Busy ka rin naman ah. Hindi naman. Sabi ko baga sa'yo, pag ikaw, tungkol sa'yo, nasisira ang oras ko. Diba? Masisira oras ko. Sabi niya. Nasisira ang schedule ko. Kasi Di ba? Sige lang, basahin natin yung mga comment ng viewers natin. Sabi ni Jane Libres, ang agandahan kay Beyonce, kahit first love niya si Papa S, mas priority ni Beyonce ang pag-aaral niya para pangarap niya sa pamilya. Totoo naman po. No? At Cathy Cheng, hello, tama lang ginawa ng Elsie, wag mo nang umamin, di ba? Donna Di Maun, pag umamin kasi wala nang excitement, much better na walang aminan, solid Elsie, di ba? Ako comment ko lang po yan, hindi ko naman po pinipilit yung comment ko. Okay, tuloy natin. hindi kita matiis. Pero yun na yung dahilan ko kaya yung marinisan naman sa'yo. Ayoko masira yung schedule mo. Gusto ko sirain mo. Gusto lagi ka nakikita. Pag gusto mo talaga. Hello, Lady Survivor TV. Lady Survivor ito yung kasama natin sa EDC. Taga Singapore. Gusto ko lagi ka nakikita eh. Siyempre yung nakaabala sa studies mo. Ako, sarili kong oras ko. Pwede kong hinto kahit anong gusto kong trabaho. Pero ikaw, hindi ka pwedeng mag-excuse ka sa school. Basta-basta. Yung mga priorities ka na yan. Dami na. Ganda ni Beyonce, no? Lintik ko. Gandang bata. Cute. Okay ka lang? Wala. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Tsaka syempre mag-thank you. Sa pag-iintindi. Hoy! Naging tayo. Siyempre. Simula pa lang nung hindi po talagang grabe yung effort mo palagi. Hatid sundo, tas dun sa mga ginagawa natin noon, mga kinapag-practice natin. Kahit Diba? Hatid sundo. alam kong pagod ka na galing sa pag-scout, talaga. Yung pa lang, ito sinasabi ni Beyonce, bulong na to eh. Ito, bulong to, sinabi ni Beyonce. Wala. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo, tsaka syempre mag-thank you. Sa pag-iintindi. Diba? Ba't ka magsasorry? Diba? Ba't magsasorry ka, tsaka magte-thank you? Kung wala naman kayo. Diba? Ang cute ng usapan nila dito. Ewan ko na lang. Ay, naku, maniwala guys. Hindi ko naman pinipilit yung iba kung yung mga nanonood sa atin. Pero maniwala guys. Yung mga sinasabi ni Beyonce rito, solid yun. Iintindihin mo lang maigi. Isa pa.
Okay ka lang? Ano? Wala. Ano? Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Tsaka syempre mag-thank you. Sa pag-iintindi. Pag-iintay. Siyempre. Tsaka pag sinasabi niya maghihintay, kinikilig siya eh. Di ba? Wala pa lang nung hindi po talagang grabe yung effort mo palagi. Paghatid sundo, tas dun sa Paghatid sundo, di ba? Grabe. mga ginagawa natin noon, mga kinapag-practice natin. Kahit alam kong pagod ka na galing sa pag-scout, talagang ditido ka pa rin mag-practice. Siyempre gusto ko mabigay sa'yo yung pinaka-the best. Ginawa ko yung lahat. Kaya nga, thank Daha Malik. you. Para nagpakita sa'yo yung seryoso ako. Grabe titig ni Beyonce kay Papa Eds dito, oh. Sobra, oh. Kita mo sa lahat. Hanggang sa regalo ko. Lahat yun. Galing sa akin. Galing dito. Oh! What? What? Galing dito, grabe yun, oh. Nakapanood nyo ba yung guys? Narinig yung sinabi ni Papa Eds? Matindi yun, isa pa. Seryoso ako. Kita mo sa lahat. Hanggang sa regalo ko. Lahat yun. Galing sa akin. Galing dito. Diba? Natameme si Beyonce dun. Knock ng pating. Galing sa puso. Tapos tignan mo si Beyonce. Medyo parang natameme. Pag gawa hindi siya nakapagsalita agad. Siyempre napakabigat ng sinabi niya. Sinabi niyang lahat yun galing sa puso ko. Siyempre ka ba naman babae? Alam mo yun, masaya-masaya ka. Hindi ka makapagsalita. Kita nyo guys, paulitin natin. Tignan nyo guys ha, post tayo kay Beyonce para maramdaman nyo ha. Parang bigla nawalan parang natameme si Beyonce. Ulit pa. Sa akin. Galing dito. Oh, napatingin pa sa taas si Beyonce. Napatingin sa taas, sarado ba ng bibig? Napaisip yan. Siyempre kinilig yan, siyempre. Di ba kinilig yan? Tignan mo oh. Di nakapagsalita si Beyonce. Kasi ang sarap nun mapakinggan sa isang lalaki nagmamahal sa'yo. At syempre, masarap yun, lalo na pagmahal mo. Hindi ka makapagsalita talaga agad. Ganun talaga yung guys, di ba? Tama ako, may tama ako. Teary eyes, tama si Lizelle, Di ba sabi ni Norma Guzman, di na kailangan mami, what you see is what you get. Ganun lang kasimple lang, di ba? Bria, kung ako siguro pinagsabihin niya, nayakap ko na siya. Oo, ganun talaga, no? Tsaka napaiyak siya. Siguro napaiyak siya sa tuwa. Best message sa akin yung sinabi ni Papa Eds. Lahat yun galing sa puso. Tinuro pa niya yung puso niya, isa pa. Kita mo sa lahat. Hanggang sa regalo ko. Lahat yun. Galing sa akin. Galing dito. Uy, sana all! Napayak nga si Beyonce, no? Oo. Bakit parang makain ka? Wala. Wala? Namimiss ko lang yung nakaraan, yung summer baga. Lagi tayong magkasama. Oh. Lagi tayong nalabas. Oh. Yun, matinding bulong yun. Ha? Nung summer, lagi silang magkasama. Lagi silang nalabas. Oh. Namimiss ko yung marami pa tayong oras para baga magkita. Oh. Namimiss kita.
nagising ako doon. Nabigla ako. Akala ko ano sasabihin mo, Beyonce. Masyado mo namang ginalingan. Kawawa naman yung mga liquid. Grabe. Kinakausap mo hanggat andyan ka. Ay, ewan ko na lang ewan ko na lang. Bahala kayo dyan. Kiss mo na. Ano, Tita Eva Vlogs, ano masasabi mo dito? Uy, sana all. Grabe na to. Anak naman eh. Sure. Palong-palong. Namimiss pa. Parang Jollibee lang, ano? Isa pa. Naklapat eh! Tuloy natin ulit. Ulitin natin guys. Sarap, ganda eh. Yan ang Edsi. Miss ko Edsi eh. Mga gatong banat ni Papa is nakakamiss eh. Ano yung banat ni Beyonce? Ganda. Wala. Wala. Namimiss ko lang yung nakaraan, yung summer baga. Lagi tayong magkasama. Lagi tayong nalabas. Namimiss ko yung marami pa tayong oras para baga magkita. Namimiss kita. Ano, Jay? Kaya pa, Jay? Kalab, JJ? Kaya pa ba? Hindi makapagsalita si JJ. Ang namimiss mo. Sabi naman eh. Gusto naman ang panahon eh. Mangalay natin. Sunod, second year ka na. Third year. At malalat tapos ka na. No? At magagawa mo na kahit anong gusto mong gawin. Baka susunod, makita na lang kita. Nasa ibang bansa ka na. Kasi ikaw, baka may asawa ka na. Bakit mo naman ako tinataboy? Hindi kita... Naninigurado lang yan, Papa Eds. Actually, mga babae ganyan. Dinadaan nila sa biro pero syempre, ayaw kanilang mawala. Pag ang babae nagsasalita siya ng ganyan, ayaw niya mawala yung isang lalaki. Pag ganyan po yung mga yung ganyan yung mga tirada, ayaw niya mawala yung lalaki. Syempre, niloloko, dinadaan niya lang sa joke na gano'n. Pero, ang isa lang masasabi ko doon, ayaw niya lang talaga mawala si Papa Ed sa buhay niya. Baka mamaya ikaw, sabi niyo nasa ibang bansa. Ikaw baka may asawa ka na, 'di ba? Parang yun eh, parang teasing na pero ang ibig sabihin lang talaga noon is ayaw niya mawala si Papa Ed sa buhay niya. Grabe, Tinataboy. Siyempre, napapaisip din ako noon. Nag-overthink din ako dun sa ganun. Kasi, siyempre, nasa edad ka na. Sorry. Hindi, diba? Nag-overthink pa siya, Kasi nga, ayaw niya mawala si Papa Eds. Kaya nga siya nag-overthink, eh. Kasi, naintindihan niya si Papa, unang-una si Papa Eds po. Tandaan nyo, guys, Di ka nakakasawang tingnan pagmasdan ang iyong mga mata. Tandaan nyo po, si Papa Eds po, ay ilang taon na si Papa Eds? Medyo nasa si Papa Eds, ganyang edad, nag-aasawa na yan eh. Hello, Queenie Love, shoutout po. Si Papa Eds po, sa ganyang edad po, sa totoo lang, nag-aasawa na yan. And si Beyonce nag-aaral. Alam ni Beyonce, na sa ganong edad,
syempre hindi mo rin, alam mo yun, ayaw niya manguna eh. Eh, hindi natin din masabi yun kasi nasa edad na si Papa Eds. Tapos, sa ganyang edad, dapat nga nag-aasawa na yan eh. Kailan niya maghintay kay Beyonce, di ba? So, yun, yung punto na yun, guys. Sana ma-realize nyo yun, di ba? Ulitin natin. Kasi, syempre, nasa edad. 29, oh. Yung ganyan edad, ano na yan, 25, nag-aasawa na dapat ng lalaki. Pero maghihintay pa siya, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 years old kung maghihintay siya ng 5 years. Di ba? Oh, tindo yun, ah. Di ba? Tuloy natin. Hindi, gusto ko lang maging honest na, gano'n. Nagiging honest siya, di ba? Yun ang gusto ko sa kanya, honest si Beyonce. At totoo na usapin, ako para sa akin, totoo na usapin nila rito. Sabi nyo? Bakit mo naman ako tinataboy? Hindi kita tinataboy. Siyempre, napapaisip din ako noon. Nag-overthink din ako. Oh, di ba? Para ang babae mag-overthink sa'yo, mahal ka niyan. Di ba? Alam mo pag ang babae nag-overthink sa'yo, mahal ka niyan. O di ba, biri mo nag-overthink si Beyonce para kay Papa Eds. Ano ibig sabihin nun? Mahal niya si Papa Eds. Sabi nga niya, naging honest lang ako sa'yo. O pwedeng sabihin ito, mahal kita Parang ganun Isa pa. Bakit mo naman ako tinataboy? Hindi kita tinataboy. Siyempre, napapaisip din ako noon. Nag-overthink din ako. Ayaw niya mawala si Papa Eds talaga sa buhay niya. Ayaw niya. Kasi, siyempre, nasa edad ka na. Diba? Naasar niya 29 na kasi. Hindi, gusto ko lang Parang natatakot siya, baka hindi ka makapaghintay. Para sa baka hindi ka kasi makapaghintay. Hintayin mo ako 5 years o 4 years, sabi na natin. Doon natatakot si Beyonce at makikita mo mahal niya si Papa Eds. Ito. Honest na, gano'n. Nag-uuti ako sa, sa magiging pagdating ng, panahon. Tsaka, di rin naman ako, 100% na umaasa kasi, ayoko masaktan. Oh, ayaw niya masaktan. Baka mamaya, umasa si Beyonce, tapos si Papa Eds, nasa edad na siya, baka biglang mag-asawa nga naman ng iba si Papa Eds, diba? Alam mo, dito ako hindi dahil nagdududa siya, ayaw niya mawala si Papa Eds. Magkaiba po yun Baka iniisip niya, ba't Sir Merzan, nag-iisip si Beyonce na gano'n? Hindi, kasi nga ayaw niya lang mawala. Pag ayaw mo mawala, ibig sabihin nun, mahal mo yung tao. Sino ba lang mahal mo yung tao, gusto mo mawala, diba? Siyempre hindi. O, tuloy natin! Alam mo na yun? Kasi yun, di ba natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na taon. Tama ka. Hindi mo naman masabi, hindi mo alam yung mangyayari sa susunod na taon, di ba? Malay mo, kasal na sila. O kaya mag-propose, okay naman po mag-propose, wala naman masama doon. Wala nga. Hindi mo alam. Hayaan mo na yung mga masyado ko mag-isip sa long term Basta fokusan mo ngayon. Pakita mo. Kayo ni Dr. Love. Rikin mo, ang lakas ng boss ni Dr. Love. Samahalin mo yung pagmamahal mo sa kanya. At araw-araw at yun naman mahalaga at sigurado hindi yun basta-basta magbabago kung palagi ka namang nag-show up. Yan, may assurance na si Papa Ed, sabi niya, hindi naman yung magbabago. Basta palagi kang nag-show up. Kumbaga, natatawa si Beyonce na mawala si Papa Eds. Si Papa Eds naman, nagbibigay siya ng assurance kay Beyonce na huwag kang mag-alala, no? Hindi yung mawawala as long as lagi ka nag-show up. Ibig sabihin ni Papa Eds, hindi ako mawawala sa'yo, basta as long as lagi ka nandyan. Ano na ko lang guys, ito ulitin natin Maganda yung usapan nila rito Nakapapala na ito guys, pasensya na po, ganito ako mag-react
Ina-analyze ko talaga para maintindihan ng mga viewers. Siyempre, hindi lang ako ganun-ganun, di ba? Iba tayo, detalyado tayo masyado. Ulitin natin ha. Si Beyonce, takot siyang mawala si Papa Eds kasi mahal niya to. Si Papa Eds naman, naramdaman niya, natatakot si Beyonce, baka mawala si Papa Eds kasi nga baka daw mag-asawa. Pero sabi ni Papa Eds, hindi to mawawala as long as naglagi ka nagsho-show up. Lagi kang nandyan. Ulitin natin. Fokusan mo ngayon. Nakita mo. Ang ingay niyo! Ingay ni Arjun tsaka ni Dr. Love eh. May nagbablog. Ganda ng usapan. Ang ingay yung dalawa dyan eh. Gigil ako dito kay Dr. Love tsaka kay Arjun. Ang ingay. May nagbablog. Ang ganda ng usapan. Turbo tong dalawang to eh. Tuloy natin. Wala nga. Hindi mo alam. Hayaan mo na yung mga masyado ko mag-isip sa long term eh. Basta wag mong isipin yung long term. Yung isipin natin yung present yung ngayon. Tama si Papa Eds. Fokusan mo ngayon. Tama. Fokusan mo yung ngayon, yung current. Nakita mo. Samahin mo. Yung pagmamahal mo sa kanya. At araw-araw. At yun naman mahalaga eh. At sigurado. Hindi yung basta-basta magbabago kung palagi ka namang nag-show up. Hindi yung magbabago. Basta palagi ka naman nag-show up. Di ba? Huwag mo na masyadong huwag na mag-isip ng masyado. Matagal pa yun eh. Enjoyin ta muna yun ngayon. Okay ka lang. Ganda ng usapan, ano? Parang nakatitiray ka. Bakit? Wala. Naiyak si Beyonce. Totohanan na to. Hindi, tears of joy yan kasi syempre nandito. Naiyak na siya nung naramdaman niya. Naiyak na si Beyonce nung naramdaman niyang si Papa Eds hindi siya iiwanan. Ang ganda, di ba? Actually, ina-analyze ko para maintindihan niyo ha. Nakita natin si Beyonce, natatakot siya mawala si Papa Eds sa buhay niya. Natatakot siya mawala sa buhay ni Papa Eds. And then dito, binigyan ng assurance ni Papa Eds si Beyonce. Sabi niya, huwag mo isipin yung darating. Ang isipin mo yung ngayon, sabi niya. As long as lagi ka lagi ka nag-show up, hindi to mawawala. Sabay iyak si Beyonce. Ayun, tinanong siya, ba't naiyak ka? Teary-eye daw. So, ibig sabihin, naramdaman ni Beyonce yung sincerity ng message ni Papa Eds. Nakita niyo ba't siya naiyak? Ulitin natin. Matagal pa yun eh. Enjoyin ta muna yun ngayon. Okay ka lang. Ba't parang nakatitiray ka? Kasi ano na siya, masaya siya. Bakit? Wala. Hindi, tears of joy yan kasi syempre nandito. Diba? Tears of joy kasi lagi kang dito, sabi niya. Ba't parang nakatitiray ka? Bakit? Wala. Hindi, tears of joy yan kasi syempre nandito. Diba? Tears of joy kasi palagi ka andito lagi, sabi niya. Nagmamahalan talaga, ano? Namiss ko kasi ito eh. Oo, tama si Ma'am Er's Kitchen. Saya na may takot. No, it's normal. Mahal mo kasi. Tapos nag-overthink si Beyonce. Pag nag-overthink ang babae, mahal ka nun. Mahal ka nun. Totoo lang. Tapos yung lalaki nagbibigay ng assurance. Mahal ka din nun. Di ba? Sa taga maramdaman yung magmamahalan sila. Yung magkasama ulit tayo ng ganito. Wala lang dati. Kung ano nang ginagawa. Kung anong kalokohan. Masaya lang.
Gusto kayong dalawa. Arjun, huwag ka papakita sa akin, lintik ka. Tol, buti si Arjun, oh. Ang lapit niya eh. Bad trip tuloy si Papa Ed. Seryoso na siya eh. Ang lapit niya, ng busy na si Papa Ed. Panira to si si Arjun. Ano gusto tayo? Grabe, sa dami-dami ng pwedeng pasalang ito pa. Oo nga pala, katulong siya eh. Shoutout Arjun, napakabait niyan guys ha. Ganyan si Arjun talaga, yun ang niya, role niya sa sa vlog. Haawang sabi, tama ba? Sabi mo sa ako, mali-mali ka na naman. Ano sinasabi mo Masari? Second anniversary ni Biancy sa Kalingap. Kuya, bakit nandito ulit ka na naman? Kuya, asensya na, nakakadog kasi talaga ako. Oo nga nabitin din ako, pero at least alam natin, ang pinaka, ang pinaka lundo o pinaka nakuha natin dito, lagi nyo tatandahan, ang EDSI po, nagmamahalan. Ang pinaka maganda rito guys, isang natatakot, na nagmamahal, normal po, siyempre lahat tayo ganun eh. Isang nagmamahal, pero natatakot siya, pero nagmamahal siya. Isa namang lalaki na nagmamahal, pero nagbibigay ng assurance sa taong mahal niya. Ang ganda ng guys, ng portion na to. Marami kang matutunan na alam mo yon, kung ikaw talaga, sa lalo may mga partner ngayon, mga nagmamahalan, di ba? Maramdam mo na talagang yung sincerity ni Beyonce, sincerity ni Papa Ed, talagang totoo para sa akin. At talagang biriin mo, lalaki ka, nasisira yung schedule mo dahil sa babae. Pambihira yun. Pambihira yun guys. Ayan, so, tawag dyan. Buti nandito ka. Oo, kuya. Okay. Balita sa kanila. Ano, kuya? Basta. Kunin mo yung bag ko. Ganod ka na. Anong kay Beshi? Kay Beshi na, kay Beshi yung bag ko. So, ayan, Beyonce, Eds. Congrats sa 2 taon sa Kalingap. Especially kay Beyonce. Yes, naman kasi 5 taon na to sa Kalingap. Ano guys, meron pa bang to? O nag-enjoy ba kayo? May kilig moments pa ba dito? Kasi parang bigayan na lang to. Pwede tayo tumalo na sa kahit 30 minutes lang po sa Velvet. Kasi po tawag rito guys, may pa tayo, may pasok pa kasi ako, kaya nagmamadali tayo. Pero kung gusto nyo, tutuloy ko po ito. Pero pwede tayo tumalo na sa Velvet kahit konting oras lang po, 30 minutes. Talo na tayo o tutuloy ko to guys. Let me know guys ha. Ay, sabi ni May Berbo, ayaw kasi mag-chat ni Ben kung hindi mag-chat si Eds. Normal po yan sa magjowa. June Malitaw, sirain daw ni Beyonce ang schedule ni Papa kasi gusto daw talaga na lagi itong makita. Opo, no, diba? So, talo na tayo sa may announcement ba daw? Ako pa kuya, pwede kang, anong announcement dito? Anong announcement dito guys? May announcement ba dyan? Ano ba yung announcement? Napanood nyo naman to Kailangan ba bang marinig yun ng iba? Napanood nyo naman to guys, di ba? Kasi pwede tayong tumalo na sa sa Velvet Box. Kung okay lang sa inyo guys. May bulong dyan Sir Mars. May bulong? Sige. May daw sa Korea. Sige, pakinggan natin. Sige po. Veterano na to. Magko-Korea na sila? Tuloy na? Okay. May gusto lang din akong i-announce at inutos lang dito sa akin. Teka lang guys, ito pakinggan muna natin to. Sige. Sir June, chairman natin ng Velvet Box. Kasi merong di ba? Sa summer, walang pasok. Wala talagang pasok noon. Yung sinantya namin na walang pasok. And tapos kayo yung naisipan namin na isama sa Korea. Ay, wow! Paano? Korea sila, ayos Korea. Sama Velvet Box. Ako, si Jack. Sila ang napili. Ay, grabe yun. And ang EDSI. Opa!
Tropa, pwede. Sila kasi napili ng velvet box. Sarang Sarang eh. At sa Bagay kay Beyonce pag nagsuot ng Koreana doon. Bagay. ito yung bakasyon yan. So, yun. Bakasyon? Oo. Di ka kasama, ano ka ba? Kasama ka lang sa pag, Tita Yap, shout out. impake. Kasama ka sa impake sa pag alis, di ka kasama. So yun, ito ay sponsor ng Velvet Box. Grabe, no? Solid. Sponsor ng Velvet Box. Thank you po, sir. And kaya rin yung naisip ko kasi So, okay na yan guys. Alam nyo naman to, ha. O, try natin mag-Velvet Box. Ano na tayo guys, talon tayo sa Velvet Box. Hello Caroline Gasata, solid Jomcar Bato forever. So, end winter yan dito sa Korea, kaya malamig pa rin. Uy, nako. End winter yan dito sa Korea, so malamig yun, no? Oo, alabin natin guys. Pero punta mo tayo guys sa live selling tayo. Pero